At i-welcome natin ang presence ng Panginoon ngayong oras na to sa pamamagitan ng pagpapasalamat natin sa Kanya. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon ngayong oras na to. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. You are so, so good. Thank you, Jesus. Oh, nagpapasalamat kami sa iyo ngayong oras na to, Panginoon. Oh, fill our hearts, Jesus. Come, fill our soul with joy. Come, fill our hearts with your presence, oh God. Oh, we thank you, Father. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa paglayo mo sa bagyong Opong, oh God, sa lungsod ng San Pablo, oh God. And Lord, thank you for blessing this city, oh God. Thank you, Jesus, for having you in our lives, oh God. Thank you, Jesus, for having you in our church, oh God. And Lord, we set aside all the distractions ngayong oras na to, oh God. And Lord, we only come here for you, oh God. We only came here for you alone, oh God, Jesus. All it takes is one moment, and in just one touch from you, I put aside all distractions. I came for you. I came for you. I need you more than ever. There's nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. 'Cause I came for you. Oh, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire and encounter once again. Set on fire, release your power, so we'll never be the same. We desire and encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I am ready for you. Yes, Jesus. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. Oh, I came for you. Oh, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire and
you come and move? Holy Spirit. Holy Spirit. We make way. We make room. Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come before you. We make way to you, Jesus. We make way. We make room. Lord, let your Spirit move. Have your way, oh God, in this place. Oh, Lord, we have come for you. We make way. We make room. Lord, let your Spirit move. Have your way, oh God, in this place. Lord, we have come before you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Come and send your fire, send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Let's say, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, would you come and move? Holy Holy Spirit, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord, oh God, hallelujah. We desire an encounter, oh God, hallelujah. Have your way, oh Holy Spirit. Touch every one of us, oh God, hallelujah. Oh, Rabashande Yasika Rababayande. Oh, we bless you, Heavenly Father. Jesus, Holy Spirit, touch every one of us, oh God, hallelujah. Have your way, Panginoon. Have your way in us. Have your way in this place, oh God. Hallelujah. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, Lord, oh God. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, na nakapagbabago ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong masaganang biyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Oh, hallelujah. Rabashande yakarababayande. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming nauuhaw sa iyo, Panginoon, Lord, oh God. Patuloy mong tagpuin ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon, Lord, oh God. Tunay, Panginoon, kung wala ka, wala kaming magagawa, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa pagtagpo mo sa aming pangangailangan. Salamat sa iyong yakap, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, Lord, oh God. Hallelujah.
Lord, patuloy ka namin sasambahin, patuloy ka namin papupurihan, Panginoon, dahil you are worthy to be praised, oh God, hallelujah. Ikaw lamang karapat-dapat na papurihan, ikaw lamang karapat-dapat na parangalan, Lord, oh God, hallelujah. Ikaw lamang karapat-dapat na itaas sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, Lord, oh God, hallelujah. Oh, luwalhati sa iyo, aming Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Ama, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Ang gawain ito, Panginoon, Lord, hanggang sa mamayang hapon, Panginoon. Lord, oh God, hallelujah. Lord, ikaw na ang bahala, Panginoon, Lord, oh God. Patuloy na, samahan mo kami, Panginoon, Lord, oh God, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, Lord, oh God, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong paghipo. Salamat sa iyo, Panginoon, Lord, oh God. Salamat, Panginoon, Lord, oh God. Salamat sa mga binagong buhay, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagmamahal, Panginoon, Lord, oh God. Salamat sa patuloy na pagmamahal, sa patuloy na pag-iingat. Salamat sa iyo, dakilang Diyos, oh God, hallelujah. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon, Lord, oh God. Narito ang aming mga puso, narito ang aming mga buhay, Panginoon. Tanging sa iyo lamang ibinibigay, Panginoon, Lord, oh God, hallelujah. Purihin ka, aming Diyos. Puriyasi karabayan de yakiri. Maraming salamat sa patuloy na pagsama mo sa amin, sa aming pamilya, sa iglesyang ito, Panginoon, Lord, oh God. Salamat sa iyo. Tunay na sa iyo lamang namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa salitang ihahayag, Panginoon. Sa mga pusong bukas, nakatanggap na yung salita. Salamat sa lingkod mong gagamitin, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Purihin ka aming Panginoon. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng papuri, sa lahat ng pagsamba. Oh, Rabasyan de Yakere. You're worthy to be praised, Panginoon. At sa iyo lamang namin maingat na inila ibinibigay ang lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi po sa Psalms 118 verse 24, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. Amen. Thanks be to our Father. Thanks be to our Lord Jesus. Thank you, Lord, for setting us free. Thank you, Lord, for lifting us up. And we thank you, Lord, for placing our feet on solid ground. Amen. Hallelujah. One day into the night, one day no place to hide is where we saw this bag of bones. And I try to numb my mind, and I just can't wait to find I was slowly drifting a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Because he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends. Burden and bitterness, you can't just keep them moving. No, you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing about
solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He changed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Hallelujah! You picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Amen, hallelujah. No sin is too great for God's grace. Amen, hallelujah. What can wash away my sin? The blood of Jesus. What can make me whole again? The blood of Jesus. One more time. What can wash away my sin? The blood of Jesus. What can make me whole again? The blood of Jesus. It's the flow that makes me wanna slow all the fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me wanna slow all the fount I know, nothing but the blood of Jesus. Now let's remember the grace of our God that saved us. Amen. We were once lost, but now we are found. We were once blind, but now we can see. Amen. Hallelujah. Let's sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hallelujah. It was grace that taught my heart to live, and grace my peace relieved. How precious is that grace appeared the hour I first believed. Oh Jesus, you're so good. The Lord has promised good to me. His word, my hope, secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. So get up, get up, get up, get up out of the grave. Hey! Get up, get up, get up, get up out of the grave. We sing. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Hallelujah! Get up, get up, get up, get up out of the grave. Hey! Get up, get up, get up, get up out of the grave. Hey! Hallelujah! Sige po! Patingin natin ang ating mga kapatid. Let's welcome our brothers and sisters. And let's say, I thank
the solid ground. I thank the Master, I thank my Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Lord God and Lord Jesus, as we lift up our hands to you, we acknowledge that every breath comes from you alone, oh Jesus. Hallelujah. So with everything that we have, we will continue to pour out our praise to our Lord Jesus. And let the gratitude arise, hallelujah, in this place. Amen. Thank you, Jesus. Let the gratitude arise from deep within us. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, all my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else
you get shy of me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul. Oh, don't you get shy of me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy of me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. We praise you, Lord. Hallelujah, Father. Oh, hallelujah. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath, come on, church, in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise To you. Come on, pour out the praise of Jesus. In our lungs. So we pour out our praise. Oh Lord Jesus, naririnig mo ang bawat isa sa amin, oh God. Thank you, In Jesus. our lungs. Hallelujah. Let this be a sweet, sweet song to our Jesus. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord.
Jesus, for your presence today, O God. Lord, umpisa pa lamang ito, Panginoon. Hallelujah. And Lord, we bring you all back the glory. We bring you all back the praises, the highest honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po'y makakaupo at patuloy tayo mag-relax sa presence ng Panginoon. At tinatawagan po natin ang ating mga diakonesa para kumuha ng kaloob. Tayo po'y magbigay na may galak na nagmumula sa ating mga puso. Amen. Wanting a place to hide his weary soul. This bag of bones, and I try to go my mind, and I just can't win the fight. I was slowly drifting, a bag of bones. And just when I ride out the road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Because it picked me up, it turned me around, it placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free, I'm about to save. I thank the Master, I thank the Savior, because he picked me up, he turned me around. Kahit wala tayong tumayo, I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free, I'm about to save. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Praise God. Hallelujah. We thank you, Lord, for this morning, Panginoon. Marami pong salamat sa biyaya mo, O God. Hallelujah. Ng bawat isa'y naririto, Panginoon. Dahil sa iyong biyaya, O God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga handog na ito ng pag-ibig, tithes, and love offering, Panginoon, Lord God. Alam namin, Lord, na ito'y galing sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po, Lord, ang lahat ng nagbigay sa iyo, Panginoon, maging yung may desire na magbigay. Tunay na, Lord, ibabalik mo sa kanila, siksik, liglig na gumapaw na pagpapala, O Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po, Jesus. I-bless mo ang bawat isa at ito'y magamit lamang para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat, Ama. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat mo magsabi ng Amen and Amen. Po tayo po'y makaupo at may announcement po ang kalalakihan. Tinatawagan ko po ang President po ng MOJ, si Brother Tom Bautista, sa announcement po. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Ang lahat po ay inaanyayahan po mamayang 2:00. At ang MOJ po ay magdaraos ng 35th year anniversary po. Kaya balik po kayo mamayang 2 p.m. para masaksihan nyo ang mga programa at saka yung kay Pastor Angel na ang speaker natin. Kaya inaanyayahan namin kayo lahat. Punta po kayo mamayang 2 p.m. Salamat po.
Sige po, tayo po ay tumayo at tanggapin po natin ang presence ng Panginoon at tinatawagan po natin ang ating pastor, si Pastor June Cortez Jr. Tabingi. Praise God. Marapo kayo na sa inyong katabi. Sabihin niyo, kapatid, sa umagang ito, gusto kitang batiin. Merry Christmas in advance. Purihin ang Panginoon. Pwede nang kumanta si Jose Marichan. Sabihin niya sa kabila, kapatid, sa umagang ito, I declare, you are anointed, and you are blessed, to be a blessing. In Jesus' name, amen. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord.
man. Hallelujah! So yara kita na mga manapapasante. Thank you, Jesus! Glory to you, Lord. Panginoon, sa umagang ito, once again, pour upon your people, your spirit, your blessings, your abundant grace, and let this place be filled with the glory of the living God. Lord, anoint us once again with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin ang malalim na kapahayagan nagmumula sa iyong salita. Your word is alive, Lord, and full of power. And Lord, sa umaga ito, our hearts will be filled with the revelation knowledge of God, will be filled with faith, for faith comes by hearing by the word of God. Salamat, Panginoon. We declare the goodness of the Lord. We declare victory. And we are more than conquerors through the Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, our teacher. In Jesus' name, be all the glory. Amen. Makakabulo po tayo lahat. So, sa umaga ito, ating pagbubulay-bulayan ang mensahe ng Panginoon na matatagpuan sa Genesis chapter 28, verse 10 hanggang 19. No? Kagabi o kanina madaling araw, tinapos ko yung isang sermon na inspire ako na babaran, tapusin, nalibang ako. Pagkagising ko kaninang umaga, naisip-isip ko, tinitingnan ko, sabi ko, mukhang napakahaba nito sa sermon nito. Pwede na mag-series ito. Kaya ginawa ko, sa kapahintulutan ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, reserba na lang yon sa ibang panahon, sa ibang araw. So, anong nangyari, dali-dali ako gumawa ng another sermon kanina. At pinalala sa akin ng Panginoon, yung sermon ko, sermon binigay niya sa akin several years ago. Pero wala na akong, hindi ko na makita outline, no? Kaya kanina, tiningnan ko na lang yung scriptures at pinagbulay-bulayan ko. Kaya meron akong instant sermon na puno ng kapahayagan ng Panginoon from the Holy Spirit. At ang title po nitong sermon nito, Stone Pillow. Stone Pillow. Unan na bato. Yan. Unan na bato. Sino po dito kung matulog ay hindi nag-uunan sa ulo? Sino po dito? Hindi nag-uunan? Sister Janet, hindi ka nag-uunan? Baka kaiba ka, ano? Sino pa? Sino pa? Bakit tayo nag-uunan? Sister Janet, ba't ka hindi nag-uunan? Di ba nakakangalay sa ulo yun? Gusto pantay. Pero mukhang healthy yun kasi mauunat yung yung leeg. Yung nung unang panahon, yung mga Japanese, ewan ko ginagawa pa nila, meron lang sila isang box na maliit. Diretso sila matulog. Doon sa box nyo. Nakapatong lang, nakakalang lang sa batok. Sabi ko, mukhang hindi komportable yan. So nag-uunan tayo, hanggat maaari yung malambot para mahimbing ang tulog. Pero itong stone pillow, matigas to eh, pag ginawa mong unan. No? Nakaangat yung leeg natin pagka merong pillow. So, mahalaga rin yung stone pillow. No? Nakaka-relax, nakakapahinga. Ako pag walang unan at nahiga ako diretso, hindi ako makakatulog. Kaya kailangan kong unan. Gugustuhin ko pa maupo, nakakatulog ako. Pero yung hihiga, walang unan, sanayan niya. Ano? So itong stone pillow, matatagpuan natin sa Genesis chapter 28. No? Buksan po natin ang ating Bible sa Genesis chapter 28. Siguro maganda sa Tagalog ko nalang basahin para menos oras, hindi ko na masyado tatagalugin. Genesis chapter 28.
Ano ba itong bato na una na ito? No? Genesis. Teka po, mga kapatid. Genesis chapter 28, verse 10. So ito yung panahon na umalis at pumunta sa malayong lugar si Jacob. Kung nyo matatandaan, si Jacob ay anak ni Isaac tsaka ni Rebecca. Dalawa naging anak nila, kambal. No? Na nung ipinanganak, nung iluluwal na, nag-uunahan yung dalawa. No? Nag-uunahan. At nung inilabas, nauna si Esau, nakahawak sa sakong. No? Si Jacob. At nung sila ay lumaki na, si Esau naging hunter. Favorite siya ng tatay niya. Hunter ng mga, hindi ng tao, hunter ng mga hayop. No? At yun ang kanilang niluluto, inuulam. Ito naman si Jacob ay favorite ng nanay niya, magaling magluto. No? So, ang nangyari, to make the long story short, ay itong si Jacob, sinabihan niya na ipagluto ng nilaga yung tatay niya, pakainin. Ano? Para magkaroon ng favor kasi matanda na si Jacob o si Isaac at magre-release na siya ng blessing bago mamatay. At nilagyan ng balahibo ng hayop yung braso ni Jacob para pag kinapa ni Isaac, feeling niya, ito nga yung anak ko si Esau. Kasi balbon si Esau eh. No? Nung si Esau, inutusan ng ama na nagugutom si Isaac eh. Tapos sabi ni Esau, sige, ihahan ko kayo ng pwedeng lutuin. Pero silent ang Bible, yun na sinabi yun. Pero ito si Jacob, ay nagluto na siya kagad ng nilaga at pagdating ang bango nilaga, pagod na pagod si Esau, sabi, Brad, ano ba yan? Mukhang ang bango yan eh. Sige, pwede ba akong pahingin mo yan? Nagbiro si Jacob, sa isang kondisyon, ibigay mo sa akin pagkapanganay mo. Oo, sige, problema. At kumain siya, yung biro niya yon, no, hindi niya alam, totohanan yon. Parang baliwala sa kanya yung salitang, sige, sa'yo na lang yung pagkapanganay ko. At nung pinakain na nung nagutom na si Isaac, at ikukuha ng pagkain ni Esau, naghahunt na siya, inunahan na ni Jacob sa turo ng kanyang nanay. At kumain, binless niya si Jacob, nirelease niya ang lahat ng blessing kay Jacob. Tapos umalis na. Pagbalik niya, tay, eto na ako. Ano? Eto na, paghahanda ako na, narelease na kita ng blessing. I-bless niyo na ako, narelease na kita ng blessing. Hindi ba? Sino yung nireleasean ko ng blessing? Nako, yung kapatid ko, inunahan ako. Galit na galit si Esau. No? Tay, pagpalain nyo rin ako. Hindi ba pwede bawiin nyo? No? Nako, nai-release ko na sa kanya. Naibigay ko na sa kanya blessing. Anyways, pagpapalain ka rin. Pero hindi katumbas ng pagpapala na naibigay kay Jacob. Ganyan ang mga Bible characters, mga godly Bible characters ng araw, pinapahalagahan nila yung blessing, no, na i-release ng magulang. No? Kasi pinamulat sa kanila ng Diyos na ang mga magulang mayroong kapangyarihan, karapatan to bless their children, to release the blessings of God. No? So, anong nangyari? Galit na galit si Esau at siya ay nagbanta na papatay niya si Jacob.
Nung nalaman ni Rebecca, nanay ni Jacob, pinatakas na niya yung anak niya. At sabi niya, ayoko, pareho kayong mawawala. Magpapatayan niya. At tumakas si Jacob. At simula no, hinanting ni Esau si Jacob. And then pupunta tayo dito sa pangyayari sa paglalagalag ni Jacob sa kanyang paglalakbay. Inabutan siya ng malapit na magdilim, malapit ng maggabi at kailangan niyang magpahinga at magkaroon ng matutulugang lugar. So, doon nagpahinga siya sa lugar na yon. Later on, yung lugar na yon ay tinawag na Bethel. Dati ay Luz. Tinawag na Bethel. Ang Bethel, ang ibig sabihin ay the house of God. Ang tahanan ng Diyos. Pamula, nung na-experience ni Jacob, yung panaginip na yon, doon sa lugar na yon, ang lugar na yon, tinawag na niyang Bethel, the house of God. Kasi nagkaroon siya ng malalim na kapahayagan doon sa lugar na yon, habang siya ay natutulog. Sinasabi sa Bible na ang Diyos ay nagsasalita through dreams, panahon, hanggang ngayon, hindi nagbabago ang Diyos. Kung ang Diyos nangusap sa mga lingkod ng Diyos nung unang panahon through dreams and visions, hanggang ngayon nangungusap pa rin ang Diyos. Yun nga lang, pag-i-interpret ng dreams, kailangan merong patnubay ng Holy Spirit. Okay. Now, basahin na natin ang Genesis chapter 28, verse 10 hanggang 19. Naibigay ko na sa inyo ang background, bakit napapunta dito si Jacob sa pagtakas sa kanyang kapatid na si Esau. Okay. Genesis chapter 28, verse 10. Umalis si Jacob sa Beersheba at lumakad papuntang Haran. Okay. Nang lumubog na ang araw, nakarating siya sa isang lugar doon na natili ng gabing iyon. Kumuha siya ng isang bato, stone, at ginawa niyang unan sa pagtulog niya. Ito pala yung stone pillow. Si Jacob pala ang gumamit ng stone pillow. And now, what is this stone pillow? Anong nire-represent nitong stone pillow? Verse 12, ngayon na naginip siya na may isang hagdan na nakatayo sa lupa, na abot hanggang langit. Nakita niya ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa hagdan. Nakita rin niya ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan. At sinabi sa kanya, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan. Ibi-bless daw siya. Remember, bago siya umalis, na-releasean siya ng blessings ng kanyang tatay na si Isaac. Verse 14, ang mga lahi mo ay magiging kasindami ng alikabok sa lupa. Mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa. Ang lahi daw ni Jacob. At tandaan nyo, si Jacob, sa kanya nagmula ang salitang Israel. Israel. Ang Hebrew people, Israel at saka mga Jews, iisa po yan. Pero sa iba-ibang panahon, nagkaroon ng iba-ibang katawagan dahil sa mga mahalagang pangyayari. Yung katawagan sa kanila nung panahon ni Moses, nung inilabas sila sa Egypt, sila yung tinatawag na mga Hebreo, Hebrew people. Kailangan malaman yan. Kasi nung araw nalilito ko, sino ba yung inilabas ni Moses? Mga Hebreo o mga Israel? Ayun pala pareho yun. No. Yun ang tawag sa kanila nung panahon ni Moses. Then nung panahon na ni Jacob, na encounter na ang Diyos, the angel of the Lord, nakipag-wrestling kay Jacob, no?
niya, sabi sa kanya, sabi kasi ni Jesus, alam niyo ba na nagalak si Abraham? Kasi lagi nila pinagmamalaki, kami anak ni Abraham. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, alam niyo ba, si Abraham natuwa nung magkita kami. Anong natuwa? Magkita kayo, wala ka pang 50 years old. Sasabihin mo, nagkita kayo. At sabi ni Jesus sa John chapter 8, verse 58, before Abraham was, meaning before Abraham was born, I am. Bago pa ipanganak si Abraham, nandun na ako. At tinawag niya sa salita niya, ang sa kanya sarili, I am. Yung I am na yun yung I am sa Exodus chapter 3, verse 14, na nagpakilala kay Jesus. Ako, si I am. Okay. Now, nung panahon ni Moses, Hebrew people ang tawag sa kanila. Nung panahon na ni Jacob, na-encounter na ang Diyos, pinalitan ang kanyang pangalan, at meron na siyang bagong future. Tinawag ang kanyang pangalan. Pamula ngayon, ang pangalan mo hindi na Jacob, hindi na supplanter, hindi na mang-aagaw, hindi na mandaraya, hindi na makikipag-unahan. Yung meaning ng supplanter. Kundi tatawagin ang pangalan mong Israel, the Prince of God, or the Prince with God. Yan ang pangalang Israel. At pamula noon, pangalan niya, hindi na Jacob, Israel. At si Israel, siya yung naging bansang Israel. At ang bansang Israel, marami nakakalaban. Ang mga Israelites, nakipagbaka, up and down, up and down. Bakit up and down, up and down? Magtatagumpay, matatalo, mabibihag ng kalaban. Then, ilalabas ng Diyos, lalakas uli, magtatagumpay, then bibihag na naman ang kalaban. Alam niyo ang dahilan kung bakit ang history nila ay up and down. Tagumpay, biglang bagsak, tagumpay, bagsak. Alam mo ang dahilan, ang kasalanan nila laging paulit-ulit, pagsamba sa Diyos-Diyosan ng ibang bansa. Laging yun ang kasalanan kinababagsakan nila. Naging idol worshiper sila, lalo na ang Israel. Divided pa ang kingdom noon, Israel at saka Judah. Then later on, naging pinag-isa na yon, naging isa, Israel na lang. So, naging Israel, ang katawagan sa kanila, nung ang Israel, panahon ni Esther, ay balak lipulin, noong time na yon, balak burahin ang lahi ng mga Israelites, ang tawag sa kanila ay Jew. Naging Jew na ang katawagan. So, pamula noon hanggang ngayon, ang tawag sa kanila ay mga Jew. Pero iisa sila. Hebreo, Israel, Jew, isa. Ngayon, balikan natin itong pinanggalingan ng mga Jews o ng Israel, si Jacob. Kaya nung gabing yon, tingnan natin ulit yung talata. No? Masyadong mayaman sa kapahigan itong talata na ito. No? Verse 14, no? Nirelease na ang blessing. Ang mga lahi mo ay magiging gasindami ng alikabok sa lupa. Mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa sa pamagitan mo at ng mga lahi mo. Pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Alalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Pababalikin kita sa lupain ito at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking ipinangako sa iyo. Biglang nagising si Jacob at sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko alam na nandito pala ang Panginoon sa lugar na ito. Kinabahan siya at sinabi, nakakamangha ang lugar na ito. Tirahan ito ng Diyos. At dito mismo ang pintuan papuntang langit. Okay. Maagang bumangon si Jacob, kinuha niya
ang batong inunan niya noong gabi at itinayo bilang isang alaala pagkatapos binuhusan niya ito ng langis para maging banal. Okay. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Bethel, meaning the house of God. Na dati ay Luz ang pangalan ng lugar na iyon. Pinagpala ng Diyos sa kanyang salita. So doon sa lugar na iyon, kumuha ng bato nung matutulog na si Jacob at yung bato iniunan niya sa ulo niya. Nung inunan niya yung bato sa ulo niya, nagkaroon siya ng visions in the night, kung tawagin ay dreams, prophetic dreams from the Lord. At nakita niya ang hagdan papunta sa langit. Nakita rin niya na may mga anghel na panik-panaog. At nakita niya ang presence ng Diyos nandoon. At nagsalita pa sa kanya, I will bless you and I will bless your descendants. Yun yung vision na nakita niya. Na nagilala siyang luba at natakot. At sa kanyang kagilalasaan, sabi niya, dito pala ang bahay ng Diyos. Kaya ang lugar na yon, sinumulan niyang tawagin at pamula noon, naging katawagan sa lugar na yun na Luz, ay Bethel, meaning the house of God. So anong nire-represent? First, anong nire-represent ng bato? Sa Bible, kapag binanggit na bato, ano yung naiisip nyo na napakahalaga kapag sinabing bato? Minsan sinabi ni Jesus, Peter, upon this rock, hindi kay Peter, sabi ng Panginoon, ito exact word, I tell you, Peter, si Peter, Simon Barjona, ang tawag sa kanya, son of Barjona, Cephas. Pamula ngayon, ikaw ay Peter. Pinalitan ni Jesus ang pangalan niya. Pag pinatinan ang pangalan, magkakaroon ng bagong destiny. Lagi may kaugnayan yung pagpapalit ng pangalan doon sa destiny, sa future na mangyayari. Alam natin yan. Kaya hanggat maaari, gusto nga natin maganda ang pangalan. Connected sa Diyos. No? Related sa Panginoon. Yung gusto natin. Alam natin yan. Kita nyo, kahit hanggang ngayon, walang tao gusto magpangalan sa mga baby nila. Ang cute ng baby ito, tawagin natin siya, yung magandang pangalan, Judas. Wala magpangalan. O kaya, ang ganda nitong baby natin. Ang cute, babae, tawagin natin Lucy. No? Lucy ang nickname. Bakit? Kasi ang full name niya, gawin natin Lucifer. Walang gusto magpangalan. Gusto natin laging connected sa Diyos, connected sa blessing. Kasi deep within our heart, alam natin na kung ano yung pangalan ng tao, yun ang magiging siya sa future. Pag pangit ang pangalan ng lingkod ng Diyos, pinapalitan ng Diyos para maging maganda pati future niya. Tingnan yung Jacob, pinalitan ng Panginoon, ginawang Israel. Yung Cephas, pinalitan niya, Simon Barjona, Cephas, ginawa niyang Petros sa Greek. Meaning, small rock. Si Paul na dating Saul, kahawig niya yung pangalan ni Saul. Si Haring Saul, yung umuusig at ilang beses niyang hinanting, balak patayin si David. Iyan ang pangalan ni Saul. Nung kanyang hinahanting pa ang mga Kristiyano para ipakulong, para ipapatay. Pero na-encounter na si Jesus. At pamula noon, ang pangalan niya, hindi na Saul. Pinalitan ng Diyos na Paul. Ibig sabihin ng Paul means little. Bukod si Paul ay maliit na tao at kalbo, si Paul ay natutong magpakababa ng husto sa harapan ng Diyos. He became little in the presence of God sa kanyang humility. Kaya sabi nga niya sa mga apostol, ako yung pinakakulelat, ako yung pinakabungkod.
ako yung wala sinabi. Ako yung pinakahuli. Pero binali ni Paul yun. Pero sabi niya, pero ako yung pinakamaraming naabot. Marami akong naabot, mga Gentiles. Not by his own might, at sabi ni Paul, by the grace of God. Hindi ako, kundi ang Diyos ang gumawa na lahat. Ginamit lang siya. Okay. So ngayon, sabi ni Jesus, now you are Petros, small rock. And upon this big rock, referring to himself, Petra, si Jesus yun, I will build my church. Sa Bible, maging sa Psalms, sa iba-iba scripture, laging tinutukoy si Jesus as the rock. No? Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 hanggang 4, sinabi na si Jesus yung bato na kasama ng mga Israelites sa wilderness. Nauhaw sila, remember? Nauhaw sila, pinainom sila ng Diyos sa bato nung pukpukin ni Moses. Sinabi na pukpukin mo. Second time, nauhaw na naman. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, salitain mo sa batong yan, lalabas ang tubig. Pinukpok pa rin ni Moses. Kaya yun ang kasalanan ni Moses, hindi sila kapasok at promised land. Pero anyways, lumabas din ang tubig. At sinasabi sa Bible, yung batong yon na sumusunod sa kanila, pinuprovide ang pangailangan nila, was the Lord Jesus Christ. Hindi naman ibig sabihin si Jesus nagiging bato from time to time. Hindi. Kundi yun ay metaphor. No? Inihalin tulad siya sa bato at yun ay reflection ng kanyang blessing na inirelease sa Israelite. Siya yung batong sumusunod sa kanila. Nagpapala. Dahil sinasabi rin sa mga awit, sa Psalms, na the Lord is my refuge and my fortress. Ang malaking bato na kanlungan ko. No. Walang iba kundi si Jesus yung tinutukoy. Marami. No. Si Jesus din yung bato na tinukoy sa Luke chapter 6, verse 47 hanggang 49, na sabi ni Jesus, di ko nabubuksan, ang sino mang nakarinig ng aking salita, kagaya siya ng tao na nagtayo ng bahay sa buhangin, dahil nakatayo na, humihip ang malakas na hangin, malaking alon, sinalpok ang bahay at nawasak. Kasi doon lang itinayo sa buhangin. Weak ang foundation. Ganon daw ang kagaya ng taong nakarinig ng salita ng Diyos. Pero hindi ipinamuhay ang salita ng Diyos. Weak ang foundation. At ganito naman ang taong nakarinig ng aking salita, sabi ni Jesus, pero kanyang tinupad, isinagawa, ipinamuhay ang aking salita. Siya ay kagaya ng bahay na itinayo ang pundasyon sa malaking bato, ibinaon ang pundasyon, hindi lang basta ipinatong, ibinaon, inihukay ang pundasyon doon sa bato, at doon itinayo ang bahay. Sinalpok na malakas na hangin, bagyo, malakas na alon, nakatayo pa rin. Matatag ang pundasyon. Why? Kasi tinayo ang pundasyon sa bato. At ang batong yon ay ang Panginoong Jesus. Nasabi niya, sino man makinig na ang salita at ito'y isinagawa, ipinamuhay ang salita ng Diyos, matatag ang kanyang pundasyon. So nagiging matatag lang ang pundasyon ng ating pananampalataya kung ang salita ng Diyos na ating naririnig palagi ay palagi rin nating pinamumuhay, sinusunod, isinasagawa. Amen po ba? Pag may sinabi sa salita ng Diyos, alisin mo ito, anak. Obey the word of God. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo ito sa iyong sarili. Obey the word of God. Doon tumitibay ang ating pananampalataya na ibinabaon natin ang malalim na pundasyon ng ating pananampalataya kay Jesus doon sa bato. At ang batong iyon ay ang Panginoong Jesus. Jesus is the rock of ages.
And that rock, the Lord Jesus Christ, is the Word of God. Nakikinig po ba tayo? Because Jesus and His Word, they are one. Kaya kung tamad kayong magbasa, pasyalan ang Biblia, at alamin ko anong sinasalita ng Diyos sa Biblia, at tinatamad kayo, ibig sabihin, hindi kayo masyadong umiibig sa Panginoong Hesus. Kasi ang taong umiibig sa kanyang iniibig, gusto niya laging makausap. Gusto niya mapakinggan kung anong sinasabi. Interesado siya. Kapag minamahal mo ang isang tao, bawat salita niya, pakikinggan mo, interesado ka. Lalo na kung ikaw ay na-first love sa tao na yon. Nakikinig po ba dito? Sino na-first love dito? At yun ang gusto ng Panginoon. Lagi tayong first love sa Kanya. Remember, isa sa mga churches sa Book of Revelation, isa sa mga 7 churches, sinabihan ni Jesus, ang problema sa'yo, nawala yung first love mo. Meaning, nanlamig ka. Yan gusto ng Panginoon sa atin, lagi tayong first love sa Kanya. Lagi tayong excited. Gusto natin siyang maka-fellowship. Gusto natin siyang makasama. Every minute, every second, gusto natin lagi mapakinggan ang Kanyang sasabihin. At gusto rin natin na sabihin ko ano yung nilalaman ng ating puso. Sa ating first love, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Nakikinig po ba tayo? Kaya yung malaking bato na doon itinayo ang pundasyon na matatag na tahanan, hindi nabuwal nung dumating ang bagyo ng problema. Bakit? Matibay ang pundasyon. Matibay ang pundasyon. Bakit may mga manampalataya, maging mga ngaral, nawawala sa katotohanan? Nagsimula sa tama, bandang huli, nagiging kulto na. Why? Meron problem somewhere sa kanyang pagkatao. At ang isang posibilidad, malaking posibilidad, may mga salita ang Diyos na hindi niya sinusunod. Kaya nagiging weak ang kanyang foundation. So yung batong yon is the Lord Jesus Christ. Yung batong yon is the Word of God. Because Jesus and the Word, they are one. Okay, ngayon, balik tayo kay Jacob. Nung kumuha siya ng bato, ginawa niyang unan. Nakatulog siya ng mahimbing. Then, ang kasunod noon, nakakita siya ng vision. Ang Diyos nangusap sa kanya through that vision. Anong representasyon ng bato na ginawang unan ni Jacob? That stone, ang batong yon, was the Lord Jesus Christ. That stone, ang batong yon, was the Word of God. Nang ibig sabihin, kapag ang iyong, saan po nandoon ang isip ng tao? Our mind. Saan nandoon? Nasa tiyan po ba? Amen. May nag-amen. Wala ho sa tiyan yung utak natin. Nasa paa. Amen. Nasa paa yung utak natin. Amen. No amen. Buti na lang. Nasa ng utak? Nasa bahagi ng ulo. Yung mind natin, nandoon sa utak. Ang utak, nasa ulo. At si Jacob, pinahinga niya yung kanyang ulo sa stone to relax and to sleep. Ang pagtulog ay isang uri ng pagpapahinga natin. Sleeping time is recharging time. Subukan mo wag matulog ng 3 araw. Wala kang lakas. Rendido ang isip mo. Hindi ka makafocus. Kasi tayo ay sinadyang nilikha ng Diyos na dapat natutulog. No?
Pagkulang sa tulog, yun ang pinagmumulan ng maraming sakit. Pagkulang sa tulog, humihina na ang memory. Kapag natutulog tayo, recharging time, parang tina-charge natin ang ating cellphone, mga gadget. Pagka ito'y na-recharge na, full na yung battery, magagamit mo na naman na matagal. Pag ginagamit mo, nauubos ang battery, then i-recharge mo ulit. Ganon yung pamumuhay natin sa mundo. We're living the life of faith. And every day, kailangan nagre-recharge tayo. Remember si Jesus, pagkatapos sa isang buong araw, pagmiminister niya sa mga tao, umaakit siya sa bundok, buong magdamag, nagre-recharge siya. Praying to the Father, recharging time. Then, pagbaba niya sa bundok, ready for mission, ready for ministration. Napansin niyo kay Jesus, hindi na siya nagpe-pray. Pag nagmi-minister sa mga tao, gusto mong gumaling, naglalay hands na lang siya. Gusto mong gumaling, anong gusto mo? Gusto po namin makakita. Mangyari sa iyo ang ayos sa pananampalataya. Dinideclare na lang niya. Gumaling ka. Umuwi ka na, magaling na yung anak mo. But hindi na niya kailangan mag-pray ng mahaba. Alam niyo ang dahilan? Nag-pray na siya overnight pa. Fully charged na. Kaya kapag fully charged ka sa Panginoon, anytime, anywhere, any place, the Lord can use you. He can use you mightily. Kasi prayerful ka. Fully charged ka sa presence ng Diyos. Kaya si Jesus, may demonyo, kinakast out na lang niya. May sakit, dinideclare niya, you are healed. May sakit, nililay hands na lang niya. Hindi na siya nagpe-pray sa mga may sakit. Humanap kayo na may sakit na pinag-pray niya. Ama, pagalingin mo po itong bulag na ito, kawawa. Walang gano'n. Dinideclare lang niya. So kapag ikaw ay fully charged in the presence of God, declare ka na lang ng declare. No? Si Jesus ginawa yan. Ang mga alagad niya, ginawa rin niya. Napadaan sila Peter sa temple, merong lumpo sa pagkabata pa. Nagpapalimos, sabi ni Peter, silver and gold have I none. But in the name of the Lord Jesus Christ, stand up and walk. Lumakad, palundag-lundag pa yung lumpo. See? Sinalita niya. Kaya sinasabi ng mga cessationists, ina-attack nila ang mga Pentecostal, tayo mga continuationists, kalokohan niya, mga declare. Ano ka, Diyos? Power of confession, kalokohan yan. Ano ka, Diyos? Ang Diyos lang may kapangyarihan mag-declare. Sino may sabi sa iyo? Basahin mo ang Job 20:22 verse 28. And you shall declare a thing, and it will be established, so that there will be light on your way. Sabi ni Jesus sa Mark 11:23, whoever shall say to this mountain, say, hindi sinabing whoever pray, sabi whoever say to this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, mahulog ka sa dagat, at hindi magalila sa kanyang puso, kundi sumampalataya ng kanyang sinabi, mangyayari, tatanggapin niya ang kanyang sinabi. One time binanggit yung believe, 3 times yung say. Kasi there is power in our words. Proverbs 18 verse 22, Proverbs 18 verse 28. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit thereof. Ang kapangyarihan, buhay kamatay, nakasalay sa dilang tao, at anumang kanyang salitain, mangyayari ito. Parang kinain niya ito. Why? Why there is power in our words? Because when God created man, He created us in His image, after His likeness. We are not God, but the Bible says that God created us in His image, after His likeness. Marami tayong namana sa Diyos, yung pagiging creative natin. Yung power in our words. Of course, hindi naman tayo kagaya ng Diyos na lilikha din na universe. Pero, kapag ginawa mo, kung ano yung lagi mong sinasalita, time will come. Pwedeng hindi maging instantaneous yan. But time will come, kung ano yung sinabi mo, magugulat ka. Yun ang nangyayari sa buhay mo. Totoo yan.
Kaya nga, tinuturo sa ating Panginoon, do not curse yourself. Huwag kang maglalagay ng self-imposed curse sa iyong sarili. Oh, lagi akong nagkakasakit, mahina ang katawan ko, mukhang mamamatay na ako. You are cursing yourself. O ang batang ito, napakabobo mo, kailan ka matuto, ang tamad mo kasi. You are cursing your children. Nakikinig po ba tayo? At sinabi sa asawa, ang pangit mo naman magluto eh. Kaya kita pinakasalan eh, akala ko, galing mo magluto. Ano ka, kumuha ka ng maid. One word from your mouth can destroy the life of other people. One word lang. Pwede kayong paghiwalayin sa isang salita lang. One word can kill a person. Nakikinig po ba tayo? Okay, ngayon, this stone was the Lord Jesus Christ, the stone pillow. That stone was the Word of God. Jesus and His Word are one. Sabi ni Jesus sa Matthew 11:28, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Nag-i-invite si Jesus, magbibigay daw siya ng kapahingahan. Pahinga, rest. Ang sarap ng rest. No? Sabi ng mga Calvinist, ang Diyos pumili ng kanyang gustong iligtas. Ang sabi ko naman, hindi. Ang Diyos nag-i-invite sa lahat ng tao sapagkat lahat gusto niyang maligtas. 1 Timothy chapter 2, verse 4. And Matthew chapter 11, verse 28, na sabi ni Jesus, come to me, all of you who are tired and heavy laden, I will give you rest. O ano nabasa mo? Sinabi ba ni Jesus, come to me, all of you. Lumapit kayo, kayong lahat sa akin, kayo na mga napili ko na. Even before the foundation of the world. Hindi ganun ang sinabi. Dahil ang Diyos hindi namimili. Ang Diyos nag-i-invite sa lahat. Ang malungkot, hindi lahat tumatanggap, lumalapit sa Kanya. Yun lang lumapit ang maliligtas. Sabi ni Jesus, I will give you rest. Pinagbulay-bulay ko salitang rest. Ba'y matindi yun? Hindi rest lang physically, hindi lang rest sa ating kaluluwa, hindi lang rest sa ating spirit. Yung rest na yun, tumutukoy din sa eternal rest natin because in hell, there is no rest. Walang kapahingahan sa hell. Even for thousands of years, millions of years, ang tao walang kapahinga. Every minute, every second, habulan ng habulan. May mga demons, napakaraming demons na ipinadala sa Satanas sa hell para i-torture ang mga mananampalataya at mga hindi mananampalataya. Sino yung mga mananampalataya na punta doon? Yung mga backsliders. Sino pa? Yung mga mananampalataya na sinayang ang kanyang buhay sa mundo, na although nakilala na si Jesus, pero yung pa rin ang buhay nila, bulok pa rin. Binabalikan nilang pilit yung mga kasalanan na pinaiwanan na sa kanilang Diyos. Hindi sila marunong sumunod sa Panginoon. Kaya nung sila namatay, they will spend their eternity, hindi lang sa hell, sa lake of fire. Walang kapahingahan sa torture place na yon. Kaya hanggat maaga si Jesus i-invite, come to me, I will give you rest. Hindi lang rest sa physical body, hindi lang rest sa iyong mind, hindi lang rest sa iyong spirit, eternal rest. Di ba pag may namamatay, rest in peace. Yung pong ating kaibigan ay pumayapa na at nasa piling na ng Diyos. Nagpahinga na. But actually, yung namatay, maglalasing, lahat ng bisyo na sa kanya, binubugbog yung asawa, nabubuhay, illegal na trabaho, kung ano-ano, babaero, yung, name it, yung mga kasalanan. Then nung namatay, sinasabi, si paring Kadyo, rest in peace na at nasa piling ng Panginoon. Nasa piling siya ng hell, being tortured right now in hell. No. Yung nung si Brother Kurt buhay pa, asawa ni Sister RV, nagkaroon siya ng vision, nagkaroon pagbubuhos ng Holy Spirit dito sa ating church. At nakita niya sa vision, nakarating siya through vision sa hell. At nakita niya nung gabing yon,
yung lolo ni Sister Arvie, tinotorture sa hell. Sinusunog ng apoy, sumusuka ng dugo. At nung lapitan ni Kurt, at sabi kay Kurt, huwag mo akong lapitan. Sabi niya, suka ng suka ng dugo. Kasi namatay yun na kinakers ang Diyos, atheist, at maglalasing. Nung gabing yun na nakita ni Kurt through vision sa hell, yung gabing yun, nakaburol pa sa San Lucas yung katawan nung lolo. Nakaburol. Yung katawan nandoon, yung espiritu na niya sa hell na. See? Kaya nga, talagang God is holy, hindi mo pwedeng biruin ang kabanalan ng Diyos. Hindi natin pwedeng aksahin ang panahon niya. Ang Diyos, ang galing nangangako ng kapayapaan, kapahingahan. At sabi sa sa Isaiah, tingnan natin, sa Isaiah chapter 26, lipat tayo sa English. Verse 3, Isaiah 26, ang bilis sa oras. Verse 3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Ilalagay mo siya sa sakdal na kapayapaan. Yung tao na ang kanyang pag-iisip ay inilagak niya, ipinagpahinga niya sa iyo. Pagkat nagtiwala siya sa iyo. Sino? Yung tao na ang isip niya ay kanyang inilagak sa Panginoon at nagtiwala siya sa Panginoon. Bibigyan siya ng Diyos ng kapayapaan, kapahingahan. So yung ulo ni Jacob, inihiga niya sa stone, it represents the peace of God sa kanyang kapahingahan. And that stone is the Word of God. At ang Word of God, kapag ikaw ay nagbabad sa salita ng Diyos, you meditate on the Word of God, magkakaroon ka ng kapayapaan sa pag-iisip mo. Then yung kapayapaan niya bababa sa puso mo. At ang buong pagkatao mo, your mind, will, emotion, your heart, will be filled with the peace of God. At hindi ka na matatakot. Hindi ka na magwo-worry. Your heart will be filled with faith, because faith comes from the Word of God. Your mind and your heart will rest in the Word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos, nagbibigay ng kapayapaan, kapahingahan sa bawat isa sa atin. Kaya yung una, nagre-represent ng kapahingahan . At yung una na yun, yung bato, at yung batong yun, si Jesus, yung batong yun, salita ng Diyos. Kaya kung magpapahinga tayo, mga kapatid, imbis na nagpapahinga tayo, nakatutok tayo sa television, sa TV, bakit hindi mo tutukan ay ang salita ng Diyos? Ako, pag napagod ako physically, emotionally, intellectually, ginagawa ko, sumasandal ako, nakaslan ang katawan ko, may una sa likod ko, at nagme-meditate ako sa salita ng Diyos. Passage sa Bible, then I start meditating on the Word of God. Then maya-maya nangungusap ng Diyos. Then maya-maya ang aking buong kaluluwa at espiritu ay mapupuspos ng kapayapaan, kapahingahan. And take note, ang kasunod doon, nakakatulog na ako. Once I meditate the Word of God, maya-maya, nakakatulog na ako mahimbing. Pag-gising ko, lakas na uli ng katawan ko. Physically, my physical body, my soul, and my spirit become strong again.
Kasi nag-recharge ako by meditating on the Word of God. Because the Word of God has power to bring peace, has power to bring deliverance, to bring healing, to bring rest. There is healing in the Word of God. Kung pagod ang iyong katawan sa sakit, try to meditate the Word of God day and night. Sabi sa Bible, sa Psalms chapter 1, verse 3, that when we meditate on the Word of God, we will prosper. Ano yung sa Tagalog ang prosper? Giginhawa. Giginhawa. Yung masamang pakiramdam mo, mawawala. Yung pagpapanik mo sa problema, unti-unti maglalaho. Mapapalitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Yung physical body mo na may sakit, karamdaman, mapapansin mo, gumagaling ka na. Nakikinig po ba tayo? Because the Word of God is a medicine to all our sickness and disease. Di ba yun sabi sa Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 22? My son, attend to my word, incline your ear to my saying. Let them not depart from your eyes, keep them in the midst of your heart. For they, the Word of God, is life to those who find them. It is medicine to all your flesh, to all your sickness and disease. See? There is power in the Word of God. Alam ko, sinasabi ko. Ilang beses ko na napatunayan. Kaya itinuturo ko ito sa inyo. I say to you, there is power, anointing in the Word of God to heal all types of sickness and disease. Nakikinig po ba tayo? I was healed from tuberculosis. Ito, naman. I was healed from tuberculosis. Nagtatrabaho pa sa Channel 7 by just meditating, declaring the Word of God. Take note mga kapatid, the word meditate sa Greek, ang ibig sabihin ay to think, to ponder, isipin, pagbulay-bulayan, salitain. Kasama yung salitain. Kaya when you meditate the Word of God, hindi mo lang ito iniisip, sinasalita mo pa. Lalo na kung ito'y pangako ng Diyos. You will experience the reality, the anointing, the power of the Word of God. When you meditate on the Word of God, the promise of God about healing, the Lord will heal you. About ano pa? Your problems, God will solve your problems. Basta titingin ka lang, focus ka sa salita ng Diyos. Jesus and His Word are one. Kung mahal natin si Jesus, lagi tayo nakatitig kay Jesus. Pag ikay may minamahal na tao, gusto mo lagi siya makita. Gusto mo lagi siyang titigan. Ganon din sa spiritual. Kung mahal niyo si Jesus, gusto siyang makita. And to see Jesus into the realm of the Spirit is to look at the Word of God. Tignan nyo, salita ng Diyos. Focus the eyes of your faith on the Word of God. Fino-focus mo rin kay Jesus. Because Jesus and His Word, they are one. Nakikinig po ba tayo? Kapag nag-focus ka sa problems, lalaki ang problems mo. Pag nag-focus ka sa salita ng Diyos, liliit hanggang sa mawala ang problem mo. Nakikinig po ba tayo? Tingnan nyo yung nung si Jesus lumalakad sa tubig, sabi ng mga lagad, multo. Sabi ni Jesus, hindi, ako ito. Nung makita ni Peter, ay si Jesus ang Panginoon niya. Sinubukan ni Peter, Lord, sige nga, ako ikaw nga, palakarin mo rin ako sa tubig. Oh. One word from Jesus will bring the manifestation of His power. Come. Ano yung come? Come was the word of Jesus. Yung isang salita lang na yon, pinalitan yung experience ni Peter. Nung sinampalataya niya yung one word from Jesus, nakalakad siya. At nung naglalakad na siya sa tubig, kagaya Jesus, wow, ang galing, hindi ako lumulubog. Dumadampi na, lumalakas ang hangin.
ang mga alon lumalaki. Nagpasimulang inalis ni Peter ang kanyang paningin, focus kay Jesus, at tumingin sa alon. Di naman niya ang hangin. At nagpasimula siyang matakot. Nung nawala na kay Jesus sa salita ng Diyos ang kanyang focus, nagsimula siyang lumubog, hanggang siya'y sumigaw at tumingin ng tulong. Lord, help me. Tinulungan siya ni Jesus. At nung siya ay nahiahon na, sabi ni Jesus, bakit ka natakot? Ang liit ng pananampalataya mo, bakit ka natakot? See, most of the time, nagwo-worries tayo, natatakot, nagkakaroon ng doubt. Why? Kasi ang focus nyo nasa problem. Wala na kay Jesus. Wala na sa salita ng Diyos. Hindi natin minsan alam that the Word of God brings peace, brings rest, brings happiness, brings prosperity, victory, and success. That's the blessings of the Word of God. Hindi lang pang salvation, kundi pang araw-araw na pagtatagumpay natin. Start to meditate the Word of God. Kagaya ni Jacob, ginawa niyang pahingahan yung bato. Gawin natin kapahingahan natin ang salita ng Diyos. Nung si Jacob ay nagpahinga, inipinahinga niya ang kanyang ulo sa bato, doon nagsimula na nakakita siya ng hagdan papunta sa langit. Nang ibig sabihin, ang symbolic meaning ng hagdan niyon, access sa kingdom of God. When you rest your mind, your soul, your spirit on the Word of God, lagi kang merong buhay na koneksyon, access sa Diyos, because you are in the Word of God. Meron kang access. Then, yun ang blessing, no? Then, nakita ni Jacob sa vision, may panhik-panaog na anghel, mga anghel, panhik-panaog. Ano sabi sa Bible? Hebrews chapter 1, verse 14. Ang mga angels of the Lord are ministering spirits ready to minister sa ating pangangailangan. Sila inutusan ng Diyos, ina-assign sa atin to serve us, to minister to our needs. No? Pinoprovide ng mga angels yung kailangan natin ayon sa utos ng Panginoon. Magmi-minister sa atin kapag nasa danger tayo, the angels of the Lord are ready to rescue us. Pag meron tayong pangangailangan at kawalan, the angels of the Lord, aayusin ang sitwasyon para i-provide ng Diyos yung pangangailangan mo. Pag may sakit ka, pinapadala ng Diyos ang angel of the Lord to bring healing to your sickness and disease. At nung makita ni Jacob na may mga anghel, panik-panaog, nagre-represent na mga angels of the Lord are ready to minister to your needs, ready para mag-serve sa atin, to help us even in times of trouble. The angels of the Lord, pinapadala ng Diyos. Kailan? Kapag ikaw ay babad, nagpapahinga araw-araw sa salita ng Diyos. Then nakita ni Jacob, hindi lang mga angels ng Panginoon, kundi the Lord Himself, at nagsalita ang Diyos, at dineclare ng Diyos, I will bless you. And I will bless many people because of you. Nirelease ng Diyos ang blessing doon sa dream na yon. Kailan yon? Habang si Jacob ay natutulog na ang unan niya ay stone pillow. Nakita niya lahat yon. At lahat ng yon na visions naganap sa buhay niya. Jacob was blessed by God. At ang kanyang pangalan ay tinawag na Israel. So, ganun ang nangyayari sa atin when we rest our heart and mind in the Word of God, our stone pillow, every day. At nung magising si Jacob, sabi niya, this place is the house of God, Bethel. Listen, this is the house of God. Bakit?
Kung saan bumababa ang presence ng Diyos, yung lugar na yon tatawagin tahanan ng Diyos. Amen? Bukod pa, sa individual tayo, the Holy Spirit is dwelling in us individually. And as a whole, the Holy Spirit is dwelling in us as the body of Christ. At ang lugar na ito, building, this is the house of God. Hindi lang ang katawan natin. Bakit? Dito bumababa ang presence ng Diyos. At ang sabi ni Jacob, ito pala ang tahanan ng Diyos. No? At sasabihin ko sa umaga ito ang tahanan ng Diyos. This is where God wants to bless you. Kaya sa lugar ng blessing ang pinaglagay sa iyo ng Diyos, kapag umalis ka, you will lose your blessing. Amen. This is the place, the house of God. Nandito ang anointing ng Diyos. Nandito ang blessing ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay nanatili dito sa tahanan ng Diyos, sama-sama worshiping God, God will bless our families, loved ones, because we are in the house of God. Better. Kaya ginawa ni Jacob, nung magising siya, kinuha niya yung bato na ginawa niyang unan, which represent the Lord Jesus Christ, represent also the Word of God, at ginawa niyang pilar, at binuhusan niya ng langis. Jesus is the rock. Jesus is the Christ. Ano meaning ng Christ? Christos sa Greek. The anointed one. Yung bato, in-anoint ni Jacob because that rock, that stone, was the Lord Jesus Christ. Tayo po lahat ito ngayon. Thank you, Lord. Everybody shout, Hallelujah! Jesus, sabihin natin, Jesus, we love you, Lord. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. At kayo po nasa live stream, if you want to come to Jesus, magkaroon kayo ng kapahingahan, eternal rest, eternal life. Believe and receive Jesus into your heart. Pwede bang sumabay sa aking panalangin? Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, pray this prayer with me. Taas mo lang iyong kamay. Sabihin mo, kaibigan, Panginoong Jesus, sumasampalataya po ako na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, namatay, at muling nabuhay upang ako na makasalanan ay magkaroon ng kapatawaran sa lahat ng aking makasalanan at magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesucristo, sa umagang ito, I believe you, Lord, and I accept you to be my Lord, to be my God, and to be my only Savior. Thank you, Jesus. Simula sa araw na ito, mabubuhay ako para sa iyo. Simula sa araw na ito, makakasama mo ako, Panginoon. Magpakahayag ka sa akin, O Diyos, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na pinagkakaloob mo sa akin sa araw na ito. Thank you, Jesus, my Lord God and Savior. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Thank you, Lord. Panginoon, marami po salamat. Pagpalain mo bawat isa. Nakarinig yung salita, mag-isa live stream. Lord, yung mga may sakit karamdaman, pagalingin mo. Yung mga nahihirapan, suffering in pain, bigyan mo sila ng rest sa physical body. Heal their physical body right now. There is healing in your word. Yung mga mayroong emotional wound, kailangang healing sa kanilang memories of the past, sa kanilang emotional wound. Heal them, Lord. Heal their soul, O God. For there is power in your word. Heal their spirit.
kala Espiritu nagkasala. Forgive them and cleanse them, Lord, through your precious blood. Sa umagang ito, Panginoon, we declare your goodness. We declare that we are anointed. We are blessed to be a blessing. In Jesus' name, lahat may magsabi ng Amen. 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 So, praise God. Mamaya po, anniversary ng kalakihan. Yung mga kalakihan, ini-invite natin. Yung mga hindi active, mag-attend kayo. At pati babae, pwede rin umattend. Pati mga kabayan. God bless everyone. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, be blessed. Amen. 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 This is my desire to honor you, Lord. With all my heart, I worship you. All I have within me is to give you praise. All that I adore is in you. 2 o'clock, MOJ anniversary. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me.